Visayas at Mindanao at sa ang mangdako ng bansa. Kayo ngayon ay nakatuto mula sa inyong talapihitan. DZHB, Radyo ng Masa. DZHB, 5 Balita. Hatid sa inyo ang nagbabagang balita. Ako si John D. Medes. Ako naman si John Renz ninyo AB Ngat. At ako si Cian Lidasalya. Narito na ang maiinit at nagbabagang balita. Para sa lokal na balita, bagong kurikulum, nakatakdang ipatupad ng kagawaran ng edukasyon. At kayo'y patuloy na nakikinig sa DZHB, Radyo ng Masa, DZHB 5 Balita. Bahagya muna namin pinuputol saglit ang programa at papalitan ng mga paalala at komersyal. Alam mo na yung bali-balita? Hindi pa. Ano ba yun? Buntis yung anak ni Aling Clara, sabi ni Aling Tessie. Tumataba na raw. Hay nako, mga kabataan ngayon. Oo nga naman, oh. Oo nga eh, kay babata pa. Oo, kumare, dyan ka pala. Rinig ko kayo, ano bang mga pinagsasabi nyo ha? Hindi buntis ang anak ko. Na-diagnose siya sa sakit na binge eating disorder or BED dahil sa depression nito. Hindi nyo alam yun no? Abay ang alam nyo lang naman kasi ang mga sgay. Wala naman kayong pruweba. Fake news ay tigilan. Fake news ay huwag paniwalaan. Maging mapagmatsyag at mapanuri sa ikuunlad ng ating bayan. Sulit at murang healthcare ba ang hanap mo? Dito ka na sa one and only trusted healthcare sa Asian Hospital Medical Center. Sigurado ang paggaling at kaligtasan mo. Maaasahan at kalidad. You deserve better kaya magpakonsulta na sa Asian Hospital Medical Center. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Asian Hospital Medical Center. Maaasahan at kalidad. Time check. Ang oras ngayon ay pasado 3:00 ng hapon. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Para sa ulo ng balita, bagong kurikulum, nakatakdang ipatupad ng kagawaran ng edukasyon. Narito si Nathan J. Restoles para sa ibang detalye. Magandang hapon, Nathan. Magandang hapon din, John D. Nakatakda na ilabas ng kagawaran ng edukasyon ang nirebesa nilang curriculum para sa K-10 program o Kinder to Grade 10. Susunod na mga linggo sa isang press briefing, sinabi ni DepEd. Spokesman at Undersecretary Michael Powa na ang implementasyon naman nito ay sa school year 2024 to 2025. Ayon kay Powa, upang pag-usahin pa ang kalidad ng basic education sa bansa, mas tututukan ng bagong curriculum ang mga asignatura sa Math, Science, English, Reading at Policy Information. Mula dito sa kagawaran ng education, ako si Nathan nagbabalita para sa DZHB, Radyo ng Masa, DZHB. 5 Balita, balik sa'yo, John D. Maraming salamat, Nathan. Manatiling nakatutok sa DZHB Radyo ng Masa, DZHB 5 Balita. Para sa iba pang mga balita, magbabalik pagkatapos ng ilang paalala. Alex, bakit mo pinunot ang mga bagong tubong halaman? Mamamatay din naman sila sa sobrang init, kaya binunot ko na lang. Alam mo ba, Alex, na kahit maliit lamang ang mga halaman na yan, ay nakakatulong yan upang lumamig ang ating kapaligiran. Dahil naglalabas sila ng oxygen na kailangan nating mga tao, pati na rin ng mga hayop at binabawasan nila ang carbon dioxide sa ating kapaligiran. Ganun ba, Mitch? Hindi ko alam. Oo, Alex, kaya mahalaga ang mga halamang binunot mo. Buti na lang talaga pinaalala mo sa akin. Salamat, Mitch. Mahalagang paalala. Ang kapaligiran ay alagaan. Dahil ito ang ating tinitirahan at pinagkukunan ng pagkain at kagamitan. Kayo pa rin ay nakatuto sa DZHB, Radyo ng Masa, DZHB 5 Balita. Ngayong araw mga ka-DZHB, ang ating Vice Presidente at kalihim ng kagawaran ng edukasyon, Sara Duterte, ay sinang-ayunan at sinaportahan ang pagpapatupad ng bagong kurikulum. Narinig ko rin yan, ka-DZHB. Siguradong marami ang magbibigay ng kanilang opinyon, lalo na ang mga mag-aaral, mga guro at pati na rin ang mga magulang.
Tama ka dyan, ka-DZHB. Sa tingin ko ay naninibago na ang mga estudyante dahil hindi naman ito ang nakasanayan nila, hindi katulad dati. Isama mo na rin ang ating mga guro dahil pabago-bago ang kanilang mga schedule at ginagawa. Sa malamang ay lahat ay naninibago sa pinapatupad ng ating Vice Presidente at kalihim na edukasyon, Sara Duterte. Kaya naman, hingin natin ang opinyon ng ating ka-DZHB kung ano nga ba ang kanilang masasabi sa panibagong talakayin na ito. Tama kayo mga ka-DZHB. Mainam na magkaroon tayo ng opinion mula sa ating mga ka-DZHB tungkol sa talakayang ito. Narito si Nathan J. Ristoles upang hingaan ng ating mga ka-DZHB ng kanilang opinyon ukol dito. Magandang hapon, Nathan J. Ristoles. Magandang hapon din, Renz Bingat, Jan Dimedes at Cian D. Dasalia. Narito nga ako sa harap ng Batasan National High School upang kapayan namin ang ating mga ka-DZHB ukol sa ating issue sa araw na ito. Narito sa aking tabi sina Binibining Baral, Padilla, Marga at China. Binibining Baral, ano po ang iyong masasabi sa pagpapatupad ng bagong curriculum? Hindi ako sang-ayon dahil ang K-12 ay para din makapaghanda sa kolehiyo at advanced learning knowledge na din. Ngunit para sa akin mas maganda pagtatanggalin na lang ang mga subjects na hindi naman kailangan para hindi ma-pressure at ma-drain ang mga estudyante. Kayo naman po, Binibining Padilla, sangayon ka po ba sa pagpapatupad ng bagong curriculum? Hindi ako sang-ayon. Sa kadahilanan na mahihirapan ang mga magkokolehiyo, hindi pa sila handa pagtungtong nila ng kolehiyo. Ipinatupad ang K-12 upang maging handa sila sa kolehiyo. Baka ma-pressure sila sa daming ipinapagawa sa kolehiyo. Binibining Marga, ano po ang reaksyon nyo? Di po ako sang-ayon dahil baka maapektuhan ang pag-aaral ng kabataan kung ito ay ipapatupad. Kayo po, Binibining Sina, ano po ang reaksyon nyo sa issue na ito? Hindi ako sang-ayon sapagkat dahil ito maraming hindi na nagpapatuloy sa pag-aaral dahil sa kakulangan sa pera at panahon. Sa halip na gagawin ang panahon sa kolehiyo at makapagtapos na maaga ay kailangan pa ng panibang 2 taon kaya't maraming napipilitan tubigin mag-aral. Narinig po natin ang mga opinyon ng ating mga ka-DZHB. Balik sa inyo, John Renz, Jandy at Ian. Maraming salamat, Nathan J. Ristoles. Ito ang pahayag ng madla ukol sa issue na ito. Sana marinig ng kinataas-taasan ng kanilang mga opinyon. At dyan po, nagtatapos ang ating programa. Salamat sa pagtutok sa DZHB Radyo ng Masa. DZHB, 5 Balita. Muli, ako si Cian D. Dasalia. Ako naman si John Renz Ninyo A. Bingat. Ako naman si Jan Dimedes. Magsama-sama tayo muli bukas upang talakayin ang pinakamainit, Baga. Makamasa na balita. Maraming salamat at paalam.